Sa Islam, sa pananampalataya, nagsabi ang huling sugo o ang propeta na ang dakilang tagapaglikha ay nilikha niya ang mga nilalang. At sa mga nilalang na yun, kasama na tayo sa kanyang pagkalikha. Okay, malinaw? At mula sa nilalang na yun, na mayroon pang mga nilikha ang dakilang tagapaglikha, sila yung mga piniling tao, mga espesyal na tao na naging sugo at propeta ng dakilang tagapaglikha. At mula sa kanang mga propeta, binigyan sila ng mga kapahayagan. May piniling mga propeta at mga sugo na binigyan ng kapahayagan. Okay? Upang ang kapahayagan na yun ang maging gabay nila na ituro sa mga nasasakupan nila. Henerasyon by henerasyon. Ang mga sugo at propeta, okay? Pinadala sila ng dakilang tagapaglikha dito sa mundong ibabaw upang sila ay gagabay sa atin sa tamang pamaraan ng pagsamba na naaayon sa kanyang kagustuhan at hindi naaayon sa ating sariling kagustuhan. So bilang isang nilikha ng tagapaglikha sa mundong ibabaw kasama sa mga nilalang, obligado sa atin na hanapin, kilalanin, at sundin ang mga kautusan na ipinadala ng tagapaglikha sa atin. Kaya nagpadala siya ng mga propeta at mga sugo, henerasyon by henerasyon, upang gabayan tayo. At tandaan po natin na ang lahat ng mga sugo at propeta, sila po ay nanggaling sa gitnang silangan. Bakit ko nasabi? Dahil ang pinakaunang sibilisasyon ng tao ay nanggaling po sa gitnang silangan. Kaya lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala sa mundong ibabaw sa kanang kapanahunan ay nanggaling po sa gitnang silangan. Kaya walang sugo at propeta na nagmula sa Amerika, sa Davao, sa Manila, sa China, sa Russia, o sa ano pa mang lugar. Kundi ang lahat ng mga sugo at propeta ay nanggaling sila sa gitnang silangan. Si Propeta Nuh alayhi salam, siya ay nanggaling sa gitnang silangan. Binigyan siya ng kakayahan ng dakilang tagapaglikha na gumawa ng malaking arka upang sabihin sa mga tao na may dilubyong darating at ito ay kapahintulutan sa dakilang tagapaglikha. Subalit hindi pa rin naniwala ang kanang mga nasasakupan noon. Kaya natapos ang henerasyon ni Propeta Noah, dumating ang henerasyon ni Propeta Abraham. Si Propeta Abraham, ang kanyang mga magulang ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga ribulto. Kaya ang si Propeta Abraham ay binigyan ng revelasyon o ng pagkakayahan na siya ay manatili sa kanyang tinatawag na likas na pagsamba at pagkilala sa dakilang tagapaglikha. At binigyan si Abraham ng tinatawag na revelasyon na tinatawag na suhuf o kalatas ni Abraham. Natapos ang henerasyon ng Propeta Abraham, dumating ang henerasyon ni Propeta Moses alayhi salam. Si Abraham ay pinadala sa gitnang silangan upang ipaano sa mga tao ang tamang katurang pagsamba. Ngayon, dumating ang henerasyon ni Propeta Moses alayhi salam. Si Moses ay pinadala din sa gitnang silangan sa Egypt, no? Upang ituro sa mga tao ang kaisahan ng pagsamba at ang sambahin lamang ang yung tagapaglikha at hindi ang mga nilikha. Natapos ang henerasyon ni Moses, dumating naman ang henerasyon ni Propeta David, at kay Jesus at kay Muhammad, silang lahat ay nagkakaisa sa isang mensahe na ipinadala lamang sa dakilang tagapaglikha. Kaya sa Islam, mayroong huling sugo at propeta na pinadala ng dakilang tagapaglikha at ang propeta na ito ay piling propeta lamang na sinugo ng dakilang tagapaglikha. Ang nag-isang tunay na Diyos at ang mensahe ng propetang ito, ang huling propeta, ay ang pagsamba lamang din sa dakilang tagapaglikha. So sila ng mga propeta, pinadala sila dito sa mundo, iisa lang ang mensahe. Ano yan? Sambahin ang? Okay. At ni isa sa kanila ay hindi nila sinasabi na sila ay sambahin.